makakasama nyo at magiging katuwang aalali sa mga nangangailangan. Jose Andrino, ang kalingap ko na laging nandito. What's up mga kalingap? Good morning sa ating lahat po mga kalingap. Nandito na naman tayo sa lugar na ito na maraming mga tao ata dito. So tara po mga kalingap, samahan niyo lang ako sa ating pupuntahan ngayon. Maiwan muna dyan si motor nating service. Tara. At shout out po kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalinga Prab, ha? Shoutout po sa inyong lahat dyan, sa mga nandito po sa ating premiere. Yan. Mayroon tayong balikan dito. Alam niyo kung ano ang pangalan ng ating babalikan dito sa lugar na ito. Medyo matagal na rin na hindi po tayo nakabalik dito sa lugar na ito. Tara, samahan niyo lang ako mga kalingap, ano? At ating balikan si Nanay Ninita. Kumustahin kung ano yung sitwasyon sa ngayon. Ayan. Sana ay nandyan ngayon siya. Parang walang tao, ah. Hello. Oh, nandito pala si si Nanay Ninita. Kumusta naman tayo? Man, Gwapo pa rin. garing pero may matalagang payo. Masakit yung ulo kasi walang pera tayo. Masakit yung ulo natin lagi. O, kumusta naman si Nanay Ninita? Oh, Ani, pamanggilang bagyo. oh, kumusta naman yung kumusta yung anak mo na lumayo? Nanay Ninita. Wala ka bang wala bang balita doon? Anong pangalan mo? Anong pangalan nun? Anami. O, si Ate Anami. Kumusta naman si Ate Anami? Wala bang hindi ba pumasyal dito? At kumustahan kayo kung ano yung sitwasyon ninyo? Hindi. Wala man lang Hindi. nagparamdam. Hindi man. Paano? Ilang buwan na. Ilang buwan na rin nang nakalipas, Nay? Ano na pa? Dalawang buwan na. Hindi man lang dito sa amin pumunta. 2 buwan na ang nakalipas. Wala man lang siyang paramdam. Hindi man lang nag-chat. Hindi. Pero mayroon kang kontak sa kanya. Wala. O, hindi ka nga makumusta. Sa mga Wala ka namang kapatid kontak ko, doon. sa mga kapatid ko, pinag-ano ko siya kung nasaan siya. Pero wala man daw sa kanya. Sabi ko, nagbagyo na. Grabe, wala man Si tatay naman, Yun, yung nagpapadala asawa rin. mo, hindi pa umuwi dito. Hindi pa. Sa, Oh. pa siguro yun, uwi, December pa. Pag umuwi pala siya ay pang matagalan, Opo, pang na siya, Saan ba yun siya nagtrabaho ngayon? sa Cavite. Ay, sa Cavite. Sa Cavite siya nagtatrabaho. Oh. Ngayon, sabi niya, baka makauwi daw siya ngayon, December. Hindi ko alam. Siyempre kahit naman paano makumusta man lang niya yung pamilya niya. Sino yung mga kasamang ninyo ngayon dito sa bahay? Yung 4 kong anak. Ay, nandito ngayon sila. Opo, nandito sila. Nag-aaral ba naman sila? Lahat sila nag-aaral. Oo. Pwede lang kay Ate Anami. Lahat sila nag-aaral ngayon. No. O bakit nilagyan ng dito, tukod? Nilagyan ko kasi na alisan kami ng bubong. Pinalagyan ko na lang ng
Yung maliit na trapal na napunit, ano ko ulit dyan. Oh. Kasi wala akong pambili ng trapal. Kaya pala nilagay ninyo ng tuko dito. Tapos, oh. Nilagyan niyo rin ng trapal dito. Bakit tumutulo ba, Nay? Opo, tumutulo siya dyan sa gitna. Papunta dito. Kaya pinalagyan ko na lang ng trapal. Yung trapal yan dyan ang nakalagay, napunit. Yun. Pinagupit ko sa anak ko. Ano ko ulit dyan. Pero bakit tumuloy? Okay pa naman yung anahaw. Yung dito, okay pa. Yung dito, hindi na. Yung sa kabila. Kasi hindi mo natapos namin yan ng anahaw. No. Kasi wala naman ako pang bili na, naubos na. Hindi talaga hindi kakayanin ni ni agum mo. Buti nga ngayong bagyo, buti nga hindi dito bumagsak yung kasi kung dito yung nung bagyo. Yung sino ba yun? Si Pipito? Siguro ko wala na akong uwi na bahay. Oo. Grabe. Bumabaha dito sa amin. Yung yung dalawang matanda, sila ba yung nanay mo or biyanan na? Biyanan. Oo, biyanan mo. Sila yung yung tatay at nanay ni agum mo. Oo. Grabe dito. Grabe. Mabuti lang hindi tumuloy yung bagyong Pipito dito kundi sa iba. Sa iba yung Pipito. Kasi sabi kong dito sa amin tumuloy, ay wala na akong uwi na bahay. Durug-durug na naman. Salamat. Kaya nga po. Grabing paghihirap na sabi kong Pati kubo ko tinapon. Yung kubo ni nanay, tinangay din? Or ano lang naman? Ano lang. Nagiba. Buti hindi. Sa taas lang yung hangin. Kasi kung dito, wala, sabi ko. Mabuti lang yung hangin yung mga nyug dito hindi nagkadahulog. Sa daw, Katanduanes daw bumagsak yung hangin. Yung malakas na hangin, Katanduanes ang ang mga bahay doon talagang talaga ng hangin. Sabi ko, dito yun, wala. Saan kaya kami, sabi ko, titira kung dito nangyari sa... Andito pala si anong pangalan si Ate Kim? Si Kim. Ate Kim, kumusta na Ate Kim? Wala pa si Jonel? Hindi na ganun. Pwede. Anong ulam, Nay? Kalunggay. Gulay na malunggay. Gulay at malunggay. Masarap yan ginataan. Oo. Wala man. Din? Pangtawid din yan? Pangtawid na... Manghang? Wala naman ibang pang ulam. Sabi nga ng mga anak ko, Mama, araw-araw yan na lang ang ulam natin. Sabi ko, wala naman tayong na ulam. Wala ka bang Nay? Wala ka bang panawagan kay Ate Anami kung kumusta na siya? Matagal, 2 buwan na, sabi mo 2 buwan na hindi nakapasal dito. Hindi ka man lang kinumusta kung paano yung kalagayan ninyo. Buhay pa ba yung mga kapatid ko? Sabihin sana mangumusta man lang. Wala man siya. Kung ano yung sitwasyon ninyo. Wala siyang... Malayo ba siya dito, Nay? Hindi ko po alam kung malayo siya, kung malapit siya. Sabi mo nung last ako pumunta dito, sabi mo ay nasa sa ano ba yun? Nasa kapatid ko. Ay sa kapatid. Nasa kapatid ko. Tapos umalis daw. Sabi niya, umalisan niya dito sa akin yung anak mo. Kasi sabi niya magtatrabaho.
Oh. Ayaw ko anyang payagan kasi pupunta siya doon sa boyfriend niya. Sabi ko, ayaw ko nga siyang payagan magtrabaho kasi doon talaga siya pupunta. Tapos ang sabi naman daw ng anak ko, sa trabahoan niya ako, mama. Si Ate Anami ba ay nag-aaral pa noon? Nag-aaral pa. Pero anong nangyari? Nahinto ba o nagtuloy-tuloy yung Nagtuloy pag-aaral? man lang siya. Nagtuloy man siya nung pag-aaral niya. Oo, Kaso pero nung ngayong pasukan, doon siya umano ng pag-aaral niya. Di na siya nagpa-enroll. doon na siya kumuha ng ano, ng pang allowance. Doon sa saan ba 'yun? Sa kapatid mo or Sa kapatid ko. oh? Tapos sabi nung kapatid ko, mag-aral ka. Sabi niya, hindi mo na ako papasok ngayon kasi kukuha muna niya ako ng panggastos ko sa pag-aaral ko. Ang sabi naman ng kapatid ko, ako na ang sasagot ng pag-aaral mo, basta mag-aral ka. Hindi talaga siya nakinig. Ang gusto yung sa kanya lang. Kaya sabi ko, talagang matigas ang ulo niya. Ayaw siya makinig kahit nga sa akin. Nako. Sabi ko, ayaw niya makinig. Siniraan pa niya ako. Oh, bakit ka siniraan? Sinong ano, yung sumira sa iyo, yung anak mo, panganay, siniraan ka? Siniraan ako. O anong pagkasabi? Anong klaseng paninira ang ginawa ni Ate Anami? Siguro mabigat ano na kasi medyo naiyak si Nanay Ninita. Baka yung pagsira ni yung pagkasabi ni Ate Anami hindi natin alam kung ano, malaman lang natin kay Nanay Ninita kung ano yung sinabi ni Ate Anami. Bakit biglang napaiyak si Nanay Ninita? Ano kaya ako? Bakit ano ang pagkasabi na Masama na ako magulang. Masamang magulang. Doon pa sa patungkol sa Hindi sinabi ko ng masamang magulang, dapat noon pa lang ay pinalaglag ka na niya. ang ano niya sa akin, bakit daw binuhay ko siya? Ayaw ko daw siyang palayain sa akin. Masyado daw akong maigpit na magulang. Natural lang yan kasi nga ang paghihigpit ng isang magulang para sa kabutihan ng anak yan. Pero bakit may namasama niya? Sabi ko, hindi naman ako masamang magulang. Kaya ginagawa ko lang, sabi ko, ang tama. Ayaw kong mapahama ka. Ang gusto ko, sabi ko, makatapos ka ng pag-aral mo. Oh, wala namang magulang na Dapat anya noon pa, pinatay mo na lang ako. So, ganyan ko lang niya sabi sa akin. grabe naman yan. Nakakalungkot naman na yung mga ganyang Kaya bigkas ngayon, ng anak. halos naghihirap ang kalooban ko sa kanya. Naku, wag mo lang isipin yan baka mamaya ay ma-stress ka lang. Bisa nung pinanganak ko siya, nagtrabaho ako para sa kanya. Ma-stress ka lang dyan kung isipin mo lang yan lagi yan. Siyempre, Kaya sabi ko, meron ka pang mga anak, paano kaya nasabi meron sa pa siya akin mga kapatid. ng anak ko na ganyan siya. Ganito ako, sabi ko. Grabe naman. Pati naman ako ay Kaya- nalungkot din naman sa mga ganyang sitwasyon. Ang dami ng mga sinabi niya sa akin. Hindi naman niya nasasabi sa akin, sa sulat niya ginagawa. Niya ako, hindi ko naman nababasa kasi yung mata ko mahina na. Meron siyang iniwan na sulat. Opo, mayroon siyang iniwan na sulat. Ang dami niyang iniwan na sulat sa akin. Saan yung sulat na Hindi siya nakapag-prank sa akin. Meron bang saan yung mga iniwan niya na sulat? Pwede ba nating makita? Sa ano, kung nini, Janet, kung ano sa masurat ni ate mo. Kaya ako grabe ang At matingnan natin yung grabe ang panghuli sulat. lang ako sa kanya. Nawala siya sa Grabe akin. naman. Ngayon na malaki na siya. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Grabe naman. Ano yung
Ano yung kanyang sinamahan ngayon? Baka boyfriend na ang sinamahan niya. Hindi ko po alam kung boyfriend niya nang sinamahan niya. Kasi noon, tinatanong ko siya noon kung mag-aasawa na siya. Sabi niya sa akin, hindi pa raw. Kasi mag-aaral siya. Anong taon na pala si Ate Ana May? Ano na, 20. Ay 20 na pala Oh, kailan yung yung kanyang Nung 21? April, Yung April. April 12, 20 na siya. Nitong April na ito, darating. Ay, hindi, sa April na darating, 21 na siya. Ay, 21 na. Grabe na. Uy, andyan o, ninisaning bagbag na puti. Malungkot naman din ako sa mga ganyang bitaw na salita. Tapos, nung huli niyang, dyan sa bagbag na idoko, o dinin yun na, nung ulas na pagpunta niya dito sa akin, na dinala niya ako ng bigas, kasi Oo. pinadala na ako ng kapatid ko. Sabi ko sa kanya, huwag ka na magdala dito ng bigas, kasi meron pa man akong bigas. Sabi ko, doon mo na lang yan, konsumoon sa kapatid ko kasi wala akong ikakabigay na bigas doon kasi nandoon ka. Ang niya doon sa kapatid ko, pinagalitan ko raw siyang pinagalitan. Yung kapatid Tiyahin niya yun. Opo, kapatid ko yun. Ano yung babae, lalaki? Babae. Doon siya doon sa kapatid ko. Pinagsabihanan niya ako ni mama ng masasama. Pinuntan ko yung kapatid Masama ko. ba yun magsabi ka sa kanya ng na para sa kanya namang kabutihan? Sabi ko sa kapatid ko, ang sabi ko sa anak ko nung pagpunta niya doon na may dala siyang bigas, ang sabi ko sa anak ko, wag mo nang dalhin to dito sa akin kasi may bigas pa naman kami. Doon mo na lang to konsumuhin sa kapatid Sa kapatid ko. mo. Kasi wala akong ikakabigay doon na bigas, nandoon ka. Buti kung sama-sama tayo dito, okay lang sa akin. Ay siya ng masama doon sa kapatid ko. Kaya pinuntan ko yung kapatid ko. Doon niya sinabi yung mga ganyan na salita. Kaya sabi ko sa kapatid ko, kung maniniwala ka sa anak ko, nasa sayo yan. Basta ako nagsasabi ako ng totoo. Grabe naman. Ibig sabihin, parang parang gusto ni Anami na anong tawag doon? Na magsarili. Gusto na siguro niya magsarili. Oo. Kaya sabi ko, sige, bitawan ko siya. Halos sabi ko magka-problema siya. Grabe Babalik siya naman. sa akin. Ay, nako. Kaya hindi ko, halos araw-araw. Iniisip ko siya kung nasaan siya, kung ano ang kalagayan niya. Kasi hindi ko siya nakikita kung ano ginagawa niya ngayon. Pati din ako nalungkot kasi nga yung mga bitaw na mga salita hindi naman maganda na Niya sabihin sa na akin. pinabayaan mo ako. Pinabayaan Sana ko daw siya. Na sana nilaglag mo lang ako noon, pinatay mo lang ako para hindi ako nabuhay. Dapat niya, pinatay mo na lang ako kung ganyan ka. Grabe ang pagigipit mo sa akin. Natural lang na higpitan dahil para sa kabutihan ng anak. Hindi naman maghipit ang magulang para sa kanya, kundi para sa anak. Kaya halos araw-araw po kung bakit ako ganito. Kung masama akong ina po, Kaya itong mga kapatid niya, pinagsabihan ko, masama akong ina. So, may itanong natin sa isang mga anak mo dito. Kuya Ricardo Nel, anong sa palagay mo, Kuya Ricardo? Si mama ba ay masamang ina or hindi? Oh. Bakit ang bitaw ng iyong ate masama daw si mama mo? Oh, si Kuya Ricardo ay magpapatunay na hindi naman masama si Nanay Ninita. Oh, di ba, Kuya Ricardo? Ang bait nga ni Nanay Ninita, Oo. Inalagaan kayo. Magmula pagkabata hanggang sinilang kayo. Tapos may masabi ang yung pinakapanganay na anak, yung ate mo,
nasabi na masama daw na ina ang nanay ninyo. Hindi ba? Hindi ano. Pati na rin si Kuya Ricardo na napapaluhan na rin. Yun nga. Sabihan Sabi ko na, nga, pinaaral siya ng mabuti. Tapos pag dating ng oras, gano'n na ning susumbat niya sa akin. Kahit mga kapatid ko, tumulong na sa kanya magpaaral. Ngayon nga, sabi sa akin ng isa kong kapatid doon, kung gusto pa niya mag-aral ng anak mo, pabalikin mo sa akin. Kasi ako ang magpapaaral sa kanya. Hayaan mo na kasi baka nasabi niya lang siguro yun ay masama ang loob niya. Pero balang araw, ma-realize din niya na mali pala yung aking binitawan na salita. Yun nga. Mama. Sabi ko, sa kapatid ko, palayain ko siya. Sige, anuan ko lang siya, pabayaan ko siya. Pero pagdating sabi ko ng oras na sa kagipitan na kailangan niya ako, babalik siya sa akin. Sana yun, sana yung sulat na ano. Kahit nga yung kapatid ko doon, pinagsabihan man niya. Ginawaan man niya ng sulat, yung kapatid ko doon. Pati yung kapatid mo? Pati yung kapatid nag-iwan ko, nag-iwan siya ng sulat doon. Yung nagpaaral sa kanya. Pati rin doon? Meron siyang masabi doon? Kaya lumipat siya sa akin dito. Umuwi siya dito sa akin. Sabi ko sa kapatid ko, uwi mo na sa akin yung anak ko. Oo, sabi niya sa akin ng kapatid ko. Tapos, bago siya doon umalis, ginawan ng sulat yung kapatid ko. Ay nakuha ng kapatid ko yung sulat niya. Sabi ko, dalawa na tayo. Hindi lang pala ikaw, kundi pati rin yung kapatid mo. Pati rin yung kapatid ko. Iniwanan din ng sulat. Kasi hindi siya Ano kayang pumasok sa utak ni Anami para mag-iwan siya ng ganyang sulat? Okay lang sana kung mismong yung magkausap kayo ng personal. Sabi ko nga sa kanya, kung ano man ang hindi mo sa akin gusto, kung ano man ang gusto mo sabihin sa akin, sabihin mo sa akin ng harap-harapan para mapag-anuan ko kung ano ang dapat kong gawin. Pero hindi siya nakikipag-ano sa akin. May tanong ko na matanong ko lang. Ikaw ba mayroon ka bang nagawang mali para magkaganyan si Anami? Wala naman akong nagawang mali sa kanya. Bakit ganyan ang attitude niya? Inanwan niya lang sa akin kasi nung nag-aaral siya, kulang talaga siya sa pera na sa allowance niya. Sabi ko naman sa kanya, kaunting peso na lang sabi ko, makatapos ka man lang sa pag-aaral mo. Ito lang sabi ko ang nakayanan ko. Magtatrabaho ako. Mayroon ka lang sabi kong pagkain. Wala siyang tiyaga. Pamasahe. Okay na. Pero kung sabi ko hindi pa sapat yan sa'yo, wala akong magagawa na. Kasi alam sabi ko, ano pang gusto mong gawin ko? Nagtatrabaho na nga ako. Sabi ko kahit hindi pa ako pwede magtrabaho, nagtrabaho ako. Nagtrabaho ka? Para sa'yo sabi ko. Kasi wala pa, perang ilang buwan pa lang ako sa to. Wala pa nga akong isang taon, nagtatrabaho na ako. Isang taon, nagtrabaho ka na? Nagtrabaho na ako para sa kanya. Kung iba-iba sabi kong operada, hindi pa magtatrabaho, 2 taon, 3. Ay ako sabi ko, halos sagad-sagad na sa trabaho. Para lang sa inyo. So ayan po mga kalinga po, yung bigas na nanggaling po kay Ate Christy. Bigay po natin kay Nanay Ninita. Tara po. Nay, dito yung bigas. Nanggaling po kay Ate Christy. Kay Ate Christy po nanggaling yung bigas na yan. Maraming salamat po Ate Christy. Yan sa bigas na pinadala mo kay Kalinga Jose. Pinadala mo. Nahanapan ba? Hindi na siguro nahanap nitong mga anak ko. Yung sulat, di bali na sa pagbalik ko ulit sa sunod, baka mayroong na na misplace na. Opo. At mayroon pa akong ibang pupuntahan. So paano na Ninita? Salamat po. Sige po.
Ate Christy sa bigas. Tulong. Yun. Tay, Sige po. alis muna ako tay ha. Padila-dila si tatay. So ano po? Bye-bye po muna. Ate Nanay Ninita. Oh, sige po, mayroon pa akong ibang pupuntahan na. Sige po. Maraming salamat po kay Ate Christy sa pabigas. Maraming salamat po lalong-lalo kay Kuya Bal Santos Matubang. Ate Edna Vlogs, maraming salamat. At kay Kalinga Prab, maraming salamat po sa inyo. At kay Ate Dol Dumondon, maraming salamat din. Kay Ate Dol Dumondon. At sa lahat po ng mga nandito ngayon sa ating premiere, maraming salamat po sa inyo. Sa mga nakapanood. Like and share lang po tayo po mga Kalingap. Ang inyong abang lingkod, Kalinga Pose. Dito pa rin sa Dunsol Susugon, pero mga ilang araw lang ay baka tayo ay na naman ay nandoon sa Albay. Ayan po. Ayan, maraming salamat po sa mga taong nakasubaybay at nanonood po lagi kay Kalinga Pose. Bye-bye. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang Team Kalinga. God bless sa inyong lahat. Bye-bye po. Siya ang makakasama nyo